Okay, para po to sa mga hindi updated na kay Sitaw about sa withdrawals. So may panibagong update na naman po tayo ngayon mga ma'am sir. So waiting na naman daw tayo ng 1 to 2 weeks sa ating disbursement. Ano ba talaga? Ano na bang nangyayari? So bakit na naman na-extend? Actually mga ma'am sir, kung natatandaan ninyo, yung recent na video natin na in-upload, yun ay nung July 10. Tapos nung evening ng July 10, merong good news na dumating dahil marami sa mga members natin, no, sa grupo natin, ang nag-reflect na yung kanilang disbursement doon sa link na withdrawal in progress. So, edi syempre, marami yung natuwa. 'Di ba? So, marami yung nabuhayan ng loob. No, okay, sa batch 2 po ito mga ma'am sir. So, doon sa grupo namin, sa GC namin, marami. So, marami yung nag-reflect na. So, nag-reflect na yung kanilang mga disbursement. So, kaya naman, nag-e-expect tayo kung kailan papasok ito sa mga account natin. Kasi nga, nag-reflect na. Nag-reflect na doon sa link ng withdrawal kung saan ma-check natin kung ready na yung mga disbursement natin or nag-appear na ba doon. So, ayun na nga, nag-appear na. Ngayon, ang tanong, kailan ba papasok sa ating mga GCash account, sa ating mga bank accounts yan? Now, ito na yung kasunod. So, may kasunod pala yung good news na yon mga ma'am sir. Akala nyo good news na, kinabukasan, July 11, ayan na. Nagtataka ako, parang nagkakagulo sa GC. So, ano naman bang issue? Dahil sa memo na ibinaba ng Sitaw, about na naman sa pag-extend ng ating mga disbursement. So, yes, to summarize that memo, about ito doon sa hinihingi nila na pangunawa si Sitaw dahil nga sa delay ng mga disbursement natin at lalo pang madidelay dahil nga nakikiusap sila itong sa memo na to na may extend na naman ng 1 to 2 weeks. Yung ating table ng disbursement or yung schedule, so expect na natin na hindi masusunod. Okay, pero ang sabi naman is sundin pa rin natin yung kung anong nakalagay doon na schedule ng pag-request natin ng withdrawals. And sundin natin kung saang batch tayo. Pero hanggang kailan ba mai-extend po ito? So, sa mga kapwa ko sellers, no, actually gumagawa ako ng content kay Sitaw, pero isa rin po akong seller, mga ma'am sir. At meron din po akong inaantay na pera. Ipinangako nga ni Sitaw na maibabalik sa ating mga seller. So, sa mga kapwa ko seller, what do you think mga ma'am sir? Ano ba yung kailangan nating gawing action dito? Actually, iniiwasan natin mag-isip ng negative, di ba? Kaso, binibigyan tayo ni Sitaw ng dahilan para mag-isip ng mga negative, di ba? Na oo nga, sabihin natin na okay pa yung apps natin sa ngayon. Nabubuksan pa siya and meron pa tayong nakakausap ng mga AS, pero hanggang kailan? Diba? Wag naman sana na pagdating ng bukas is biglang naglaho na yung apps, wala nang makausap, and tumakbo na si Sitaw. So, wag naman po sanang umabot tayo sa ganon dahil napakaraming seller talaga ang apektado. Nationwide to, mga ma'am sir. Hindi lang to dito sa Pinas. Maging mga OFW, lahat ng mga OFW sa iba-ibang mga bansa na yan na nagtiwala kay Sitaw. Umaasa dito sa disbursement na to na ipinangako ni Sitaw na marirelease pa yung mga pending withdrawals natin. So, we don't know kung ano ba to, delaying tactics na ba to. Napanood ko rin yung video ni
Prof. Vincent this morning. Ayun nga, it's either, yun nga, sa dalawa, na delaying tactics na lang to, no? Na baka nga inaantay na lang din ni Sitaw na, alam mo yun, bumalik yung pera nila unti-unti habang inuunti-unti na ibalik sa atin yung 3% and then meron pang delay ngayon na 1 to 2 weeks. Ayan, baka nga, 'di ba? Baka nga daw. O baka nga daw na inaantay na lang din ni Sitaw na bumalik yung pera nila. And once na bumalik na lahat, so wag naman sana. So that's the time na tatakbo na sila. Or hindi kaya naman pinagpaplanuhan nga nila ng maigi itong sa disbursement na to, kaya nanghihingi sila ng pangunawa dito sa extension na 1 to 2 weeks sa pag-release ng ating mga pending withdrawals. So baka nga meron silang ini-improve or naghahanap sila ng partners na na banks na pwede yung mga bulky transaction dahil nga restricted na sa ibang bangko dito si Sitaw. So, dalawa lang yan na sitwasyon ngayon na pwede nating pagpilian. So, ito may finorward yung AS ng Sitaw sa atin. So, ito yung update about doon nga sa inilabas nila na memo na mai-extend na 1 to 2 weeks yung ating mga disbursement o yung mga pending withdrawals natin. So, ito po yung mga kasagutan doon about sa memo na ibinaba nila na may extend ng 1 to 2 weeks yung ating disbursement. So, ito para sa mga nagtatanong bakit kailangan o bakit aabutin ng 1 to 2 weeks yung delay ng ating disbursement. So, ito po ay galing sa AS ng Sitaw. So, ang sabi dito, when the Finance Department is having the new bank payment, it takes time to review the new one. This is for the benefit of all sellers to have a smoother transaction in the following weeks. So, tingnan natin, no, kung totoo itong sinasabi nila na, pero grabe, 1 to 2 weeks, no? Tagal na naman natin mag-aantay. So, sa mga nagtatanong naman na 1 to 2 weeks na yung delay, so still 3% pa din ba yung makukuha natin? Kasi nga, na-delay na ng 1 to 2 weeks, ang tagal na nun. Almost hindi na nasunod yung schedule ng ating disbursement, diba? So, ang tanong, 3% pa din ba ang makukuha ng mga sellers? So, ito yung sagot ng Sitaw. So, when the new bank payment is available, the HQ and the Finance Department will discuss it with the bank to increase the proportion. But there is no assurance. Yet the company will try its best to do so. Please rest assured that the money will be returned to the sellers. So, ayan. Meron pa sa dulo, please rest assured that the money will be returned to the sellers. Ang tanong, when? Diba? Okay, pangatlo. How about the pending withdrawals? So, paano yung mga pending withdrawals? So, ang sagot nila, all withdrawals will still be categorized to its designated batches. So, susundin pa rin natin yung per batch doon sa table na ibinigay ni Sitaw before. So, please read the table sent by your ES. Okay, pang-apat. Bakit di na lang padaanin sa mga e-wallets o cryptocurrency etc.? So, ang sagot nila, please know that the company is considering it. Ino-consider din naman nila. So, but I think mas prefer talaga nila na magkaroon ng new bank payment, which is yun nga yung inaasikaso nila ngayon. Kaya nakikiusap sila ng 1 to 2 weeks extension sa ating mga withdrawals. Okay, number 5. Ito yung sa mga question na hindi na ako makapaghintay. So, hindi na talaga tayo makapag-antay. 'Di ba? Kasi sobrang tagal na eh. 'Di ba? So, sabi, hindi na
hindi na ako makapaghintay. So, paano yan? Kakasuhan ko ang AS ko. So, may mga ganong instances na kasi nga sobrang tagal na talaga ng withdrawal na pinangako nila. May schedule pero hindi naman nasusunod. So, may mga lumalabas na ganito talagang nagpapasingaw na ng init ng ulo yung mga tao, yung mga seller. Kasi nga, imagine yung iba kasi, galing sa utang, yung inilagay nilang pera sa sitaw, in which is ngayon binabayaran, lubog na sila. Imagine guys, tapos ngayon, I don't know kung paano iintindihin o unawain ng mga sellers itong memo na to na nangihingi sila ng 1 to 2 weeks na extension. So, ang sabi ng company, ang sagot nila dyan, the company will handle all this. No? HU wants you to know that your AS is also an employee and has no control over this matter. That the money is not on their side. HQ wants to tell all the sellers that the company are doing its best to connect with the banking system and strive to complete the payment soon as possible and return to normal. Okay, tapos, ayun, may mga bla 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 pa, pero ayoko nang basta ayun lang, shinare ko lang sa inyo yung mga karamihang mga concern ng ibang mga seller regarding sa memo na to na binaba nila at yung sagot ng mga ES ng sitaw. So, I think wala tayong magagawa mga ma'am sir kundi sumunod. Sumunod na lang dahil wala nandun na yung pera natin diba? Kumbaga, nakakainis lang din dito naman kay Sek is ewan ko ba anong mga tinatrabaho ni Sek kasi ito may mag-i-inquire sa kanila sa email tapos ang magre-reply yung robot parang naka-program na yung reply. So, alam mo na hindi tao yung nagre-reply sa'yo kasi paulit-ulit. So, yun nga, sabi ni Prof. Vincent, tumatawag siya, hindi na rin siya sinasagot ng SEC. So, ano yun? Bakit ayaw makipag-usap ni SEC sa mga sellers ng sitaw, sa mga, alam mo yun, sa mga inquiry na ibinabato sa kanila, may mga katanungan, ganyan, may gustong malaman. Sana naman is sumagot naman sila na ngayon pa na kailangan sila ng mga tao. Pinagtataka ko, bakit naman kasi, di ba, dapat umpisa pa lang, no? Dapat umpisa pa lang na yung isang company mag-a-apply for their license. Itong si SEC, dapat ma-find out na nila kung ito ba ay scam, ito ba ay, alam mo yun, masabi na nila kaagad na scam itong isang company na to. Okay, hindi na to papayagan na mag-operate. Okay, bawal ka mag-start. Okay, hindi ka muna pwedeng mag-start, i-provide mo tong ganito, ganon. Pero, dito kay Sitaw, kumbaga, wala na yung pera ng tao nandun buhos na saka sila mag-i-issue ng ganito na revocation order, tatanggalin nila ng lisensya yung isang company. So, dapat umpisa pa lang, 'di ba? Umpisa pa lang na mag-a-apply ng license yung isang company. Dapat ma-distinguish na nila na okay, mukhang sa background ng company na to is 80% scam ito. Okay, may investment scheme itong ganitong klaseng company. So, dapat sa umpisa pa lang is na-identify na nila, hindi yung aantayin pa nila na malugmok lahat ng mga tao, ng mga seller na aantayin pa nilang magkamali. Inantay pa nilang mawalan ng mga pera yung mga Pilipino. Tapos, wala man lang silang maitulong na paano a-actionan. Ang masasabi lang nila, okay po, pwede kayong kumuha ng abogado, ganito, ganun. Pero, wala kang makuhang suporta sa SEC. Diba? Para sa akin lang parang wala Tapos, ang daming seller ngayong nag-i-email. Walang makausap sa kanila. Antayin na lang natin and let's hope for the best na lang na
sana tuparin ni Sitaw yung mga ipinangako nila dahil maraming umaasa. Maraming umaasa dito sa disbursement na to na nagbigay sila ng assurance na alam mo yun, mabibigay sa mga sellers. So, ayun lang mga ma'am sir. I hope nakatulong po sa inyo yung update natin ngayon. And if you think na nakatulong, please like and subscribe and hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. Yun lang mga ma'am sir. Have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!